Ilang araw na lamang ay matatapos na po ang bakasyon at simula na naman ang panibagong taon ng pag-aaral. Ngunit bago po yan, hayaan niyo po muna kaming ilibot kayo sa isa sa pinakasikat na tourist destination sa bansa. Para naman sa aming huling patikim ngayong tag-araw, bisitahin natin na ang probinsya ng Batanes. Yan naman ang tinutukan ng aming kasama, si Elizabeth Cachin. Dream vacation o di kaya isa sa bucket list. Ganyan kung ituring ng ilan ang napakagandang island province ng Batanes. Ang Batanes ay matatagpuan sa Luzon Strait sa hilaga ng Cagayan Province at nasa kanluran ng bansang Taiwan. Binubuo ito ng 10 isla kung saan 3 isla lamang ang may nakatira. At ito ay ang Sabtang, Itbayat at Batan Island kung saan nandoon ang kapital ng probinsya, ang Basco. Pinalilibutan ng isla ng Pacific Ocean at West Philippine Sea. Binubuo ang Batanes ng 6 na munisipalidad at 29 na barangay. Sa humigit kumulang sa 20,000 lamang ang populasyon sa Batanes. Ibatan ang tawag sa mga lokal o mga taga-Batanes. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay nila. Likas sa mga Ibatan ang pagiging matulungin, magiliw at tapat. Sagana sa likas na yaman ng probinsya, kaya naman kahit may kamahalan ang pamasahe papunta sa isla, ay isa pa rin ito sa paboritong puntahan ng mga turista, lalo na ng mga nature lover. Yung ganda ng lugar, then yung mga tao, yung ugali ng mga tao dito, being hospitable, and yung lugar is compared to other places na pinagbabakasyonan ng ibang tao. Mula Maynila ay mararating ang Batanes sa pamamagitan ng eroplano sa loob lamang ng humigit kumulang sa 1 oras at 20 minuto. Pagtapak mo pa lang sa Batanes ay sariwang hangin at napakagandang tanawin na ang sasalubong sa iyo na tiyak mong ikaka-excite. Kaya't simulan na nating libutin at kilalanin pa ang Batanes. Simulan natin sa hilagang bahagi ng Batan Island. Ito ang Rolling Hills, isa sa pinakamagandang tourist spot ng isla. Dito makikita ang West Philippine Sea, ang Mount Iraya na isang volcano at ang western part ng Batan Island. Ang malakas na hangin, berdeng damo, mga pinapastol na hayop at ang napakagandang dagat ang tiyak na magbibigay sa iyo ng napakasayang pakiramdam. Ang Naidi Hills naman ay mistulang isang lugar sa ibang bansa. Dito makikita ang tinaguriang Basco Lighthouse. Ang Naidi ay mula sa salitang Ivatan na ang ibig sabihin ay lumang sityo. Pag-akyat nyo sa Basco Lighthouse, isang napakagandang tanawin ng ilang bahagi ng Batan Island ang inyong makikita. Sa Basco matatagpuan ang Tukon Radar Station ng Pag-asa Dio. Ang Batanes ay madalas dalawin ng bagyo dahil na rin sa lokasyon nito, kaya't napaka-importante ng radar station na ito. Hindi nyo rin dapat kaligtaang puntahan ng Boulder Beach sa munisipalidad ng Bayugan. Sinasabing ang Boulder Beach ay isang obra maestra na gawa ng kalikasan. Ang malalaking bato dito ay iniluwa ng Mount Iraya noon pang 400 AD. Bagamat medyo mahirap itong explore dahil sa maaari kang madulas at hindi rin ipinapayo ang pagsuswimming dahil sa lakas ng alon galing sa Pacific Ocean, hindi mo pa rin mapipigilang lumapit at ilublob kahit ang iyong paaman lang. Ano ilan lamang sa mga maaari niyong ma-experience sa isla na tiyak na magbibigay sa inyo ng isang magandang alaala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Cachin.